Welcome back. Welcome back. Kasi, guys, ang tagal ko po nawala kasi nagkapatong-patong na po lahat ng mga nangyayari. So, last time po na ang upload ko sa inyo ay yung anak ko na dumating na sa Pilipinas and sinundo nga ng isang barangay. Yun nga yun. So, eto, medyo mahaba-haba po tong video na to. Nagkatrangkaso po siya ng Monday yata ng gabi. Nagkatrangkaso po siya ng Monday ng gabi. So parang natatakot po yung nanay ko kasi nagdudugo din yung ilong. So eto guys, update ko po sa inyo sa buhay-buhay natin. Hindi lang po ang ating video ngayon. We will talk about my daughter in the Philippines, ano ang struggle niya sa Pilipinas, and at the same time, ano po yung epekto natin dito sa akin. Ay, grabe. Grabe guys. Iniisip ko na nagkamali ba ako na pinadala ko sa Pilipinas, or is it working, or is it helping? Kasi parang pati ako dito mababipolar na rin. So, nagkapatong-patong, nagkasakit siya sa Pilipinas. Ako nagkasakit din ako dito. Nagkaroon ako ng konting cold, pero tayo ay magaling na. Then, eto sa mga nanay dyan in their 40s. Guys, hindi ko lang alam. Para akong maloloka. Sino na po dito ang naka-experience ng premenopausal? Talaga guys, na-experience ko siya. Siguro nga, yun na yun. Kasi sinesearch, ginugugol ko kung ano yung mga sintomas. Ay, para akong, hindi ko alam yung hormones ko. Para akong, yung mood ko talaga dumating yung period ko last week, para akong sobrang matamlay, na sobrang parang over fatigue ka. Then, nung madaling araw, nagsisweat ako. Naku, ay, ito na ba yun? And, talagang, nakakapagod siya. Yung parang, yung katawan mo parang over fatigue ka. Yun ang nararamdaman ko. So, hindi ko lang alam. Siguro sintomas na to na premenopausal na ako, kaya wala na day. Wala na. Oo, patapos na tayo. So ayan. So ang dami po nangyari sa anak ko. So in fact, kagabi umiyak po siya. Pero eto, update ko po sa inyo. Nung pumunta po sila ng kampistuhan. Nagpunta po sila ng kampistuhan kasi nag-celebrate sila ng birthday ng pamangkin ko tsaka birthday ng nanay ko. Sinabay na lang. So, na-meet nyo po yung pinsan niya. Sobrang tuwang-tuwa po. Talagang nag-uuma po yung tuwa niya. Then, sabi ko, naku po, abangan nyo kinabukasan. May drama yan. May drama nga, day. May drama. Nag-uumiyak. Gusto nang umuwi. Gusto nang bumalik dito. So, guys, to be continued po tayo. Kasi, si Melo kanina tinatahol ako kaya ako pinalabas. So nandito po tayo ngayon sa labas ng school ni Zoe kasi she is in her after school. So susunduin ko siya in a few minutes. Pero eto, to be continued po yung story natin. So ang dami po nangyari. Sabi ko, I think I am experiencing some premenopausal symptoms. And at the same time, eto yung anak ko nga, sabi ko gusto nang umuwi. Gustong umuwi dito, gusto nang bumalik dito sa Amerika. Naku po, umiiyak, na homesick po siya. So, etong lola, binibigyan nga siya ng pera para pambili ng pagkain. So, dahil sa hindi alam ng lola kung ano ang kakainin, bumili po ng beef, tsaka chicken, at tsaka naka-marinate po siya na parang pang barbecue. Lahat po yun. 3 kilong beef, 3 kilong pork, 3 kilong chicken. Everything is marinated. Marinated po na pang barbecue. So, ibig sabihin, kakainin nila yung minarinate ng nanay ko ng ilang araw. So, ito guys. Sabi niya, I'm eating the same food all over again. Sabi ko, pagpasensyahan mo na kasi di yata naintindihan ng lola mo. Sabi ko naman sa nanay ko, sana naman tabi ka para sa sinigang, para sa adobo. Ay, nako. So, punong-puno po yung freezer nila ng mga ganon. Isang marinate lang po lahat.
Ganyan. So, nakaburo po ngayon ang pagkain nila. And, she is struggling talaga. Sabi niya sa akin, it feels na she doesn't belong. It feels na she is trapped. She's feeling na everybody is avoiding her. She felt na everybody is giving her a dirty look. Pero hindi kasi siya dirty look ang sinasabi kasi everybody manifest. Everybody is saying na talagang napatulala ang iba. Kasi on the first glance, talagang mapagkamalan mo siya na akala ng iba daw, si Nadine Lostri. Eh, hindi nga siya, di ba? Hindi nga siya. So, yung curiosity look, yung parang ganon, hindi siya dirty look, parang curious sila kung sino siya. Yung ganon. Sabi niya, it's so annoying na why do I get all this look and I get this attention? It's like I'm nobody. Why can't I just walk and I can just be myself and dress what I want? You know, no, walang may titingin. Ay, hindi ko ma-explain sa inyo guys. Sabi niya sa akin, I can't be myself here. I can't even wear my clothes. Sabi ko, ang dami namang Pilipina dyan. Ang sexy pa nga ng mga damit nila. Sabi ko, you're just wearing normal sleeveless and shorts. Diba? So, ang sabi kasi ng kapatid ko, she knows how to project. Her sex appeal and her charisma is different from normal teenagers. Ngayon ito, di ba umiyak siya kagabi? Umiyak siya na, I wanna go home. I don't belong here. I can't study the language. Nobody understand me. Lahat na lang talaga. Binuhos lahat ang iyak kahapon. So, kinausap siya ng kapatid ko at binidyo ko nga, naka-video record yung pag-uusap nila. Ngayon, itong kapatid ko, tawang-tawa kami kasi she was trying to calm her down and try to like give some examples. May isang sa na-record ko, mayroong sinabi yung kapatid, no, yeah, they're wearing shorts, wearing sleeveless, but they look like mushrooms. So kami ng anak ko, si Angel, na nakikinig on the other line, literally was cracking up kasi of all examples, why she has to pick a mushroom. Then, sabi niya, they look like Coca-Cola, but in can. So, nadagdagan pa yung tawa namin. So, hindi ko alam. Ito naman kapatid ko, seryoso, napakalmahin yung anak ko kasi nag-uumiyak na nga. So, binibigyan niya ng mga example. Sabi niya, nobody is trying to change you. Nobody is trying to tell you not to speak the language that you know. So, kasi nga sila sa bahay, yung bata, yung pamangking ko na babae, nag-i-English kasi ang pinapanood YouTube, si Peppa Pig. So, yung accent, British. Pero ito naman ang panganay, ganun din. Nag-i-English din. So, parang sila sa bahay, talagang nag-English. Yung nanay ko lang, ang talagang hindi trying hard na mag-English. So, ito mga bata, nakakapagsalita ng any languages. And, so, sila lang ang nakakausap niya. So, ayun, kahapon, umiyak sa, I wanna go home. And then, pagkatapos na pinakalma siya ng kapatid ko, eto ang text sa akin. I wanna go to Boracay. Ay. So, ayan guys, na-homesick po yung anak ko. And, when she was crying for an hour, hindi ko alam, talagang iniisip ko sa sarili ko, did I make a mistake? Did I force her to be in the place na hindi niya gusto? Kasi nga, di ba, wala ako doon at binigay ko yung responsibility sa pamilya ko. She said that, why do I have to have this illness? Why do I have to carry this all my life? Kine-question niya ako. Sabi niya, bakit na ako may ganito? Sabi niya, ayaw ko. Sabi niya, I wanna be better. I wanna be me. Pero ang hirap daw. Umiiyak na talaga siya. So, hindi ko alam kung magiging okay ba siya. Hindi ko alam kasi nga malayo ako. Talagang yung sentiments niya is valid kasi she's in a culture shock. Nako-culture shock po siya kasi iba nga naman ang kultura na kinagisnan niya dito kaysa doon. And sabi ko, ang yung normal teenager kasi sa Philippines is not like
the teenager here in US. Kasi dito parang mature na yung 19 years old, diba? Doon, not really. So, ang suggestion ko sa kapatid ko, sabi, ayaw niya kasi niya, I don't want to study here. Sabi niya, I have to learn the language. Ang hirap daw sabayan yung mga kabataan sa Pilipinas. Sabi ko, bakit ang hirap? Sabi niya, no, I can't click. Diba may mga click yan dito sa US? I can't click with them. Sabi ko, it's too early to judge. Sabi ko ganoon. You know, if you go to these universities, mayroon kasi akong, sabi ko, punta ka ng Silliman kasi mostly are exchange students. Then punta ka ng LaSalle, mostly are exchange students as well. So sabi ko sa kanya, you will be amazed to meet people who have the same interest as you are. Sabi niya, but I don't want to study here. Talagang fixated siya. So, ang suggestion ko is, kumuha siya ng paunti-unti, yung parang general subjects, parang 3 to 4 subjects muna, or few units to begin with. Tingnan natin kung mag-a-adjust po yung mood niya. And yung mag-adjust sa school, kasi talaga yung RadTech na mayroong international accreditation at mayroong international program para sa internship nasa Cebu. Wala sa LaSalle. There's no RadTech and radiologist in how can I say, in LaSalle and in Silliman. Mostly talagang nursing, yung mga ganun. So sabi ko sa kanya, sabi niya, I don't wanna be in Cebu either kasi I have to learn the language too. Sabi ko, patay tayo. And eto, yung nanay ko talagang bumubuntot sa kanya. So alalay po niya yung nanay ko. Pinapunta po siya namin sa gym. So yung nanay ko nakaupo sa gym ng 3 hours. Tinitingnan siya. Pero yung nanay ko naman, awa. Kasi nga, diba sa gym, maraming mga equipment. So, mabibigat yung mga equipment na binubuhat niya. Sabi ng nanay ko, tell her to stop. Naawa yung nanay ko. Sabi ko, no, she needs to exercise. Kasi kailangan mag-balance yung chemicals sa brain niya. Kailangan niya talagang mag-exercise. So, sabi ko, ang exercise ang makapag-balance ng mood niya. Hindi siya pwedeng tumigil. So sabi ko, kung pwede na pumunta siya every other day, she has to go every other day. And yan guys, ang update ko sa inyo. Then, etong kapatid niya, sabi ko sa kapatid niya, what if I'm gonna send your sister there? It's gonna be, do you think it's gonna be, it's gonna feel better? Sabi niya, no, it doesn't make any better at all. Sabi niya ganon. So she really wanted to come home. Pero sabi niya, I miss my bed. I miss my room. Eto nakaka-relate ako niya na kasi 'di ba pagka yung gamit mo is nasa isang bahay, then you have half of your belongings in the other, talagang hindi ka mapakali na nakakapag-relate ako niyan. Kasi ganyan ako. I miss my pillow. Parang gano'n. So, hindi ko alam kung ipapadala ko yung ibang mga gamit niya dito sa Pilipinas. Oh, di pala. Ilalagay ko siya sa bagahe pagpunta namin ng December. So, madali na. Malapit na. Sana, mahanapan siya ng more friends doon. Sabi ko nga sa kapatid ko, ayan na. Mayroon kang 2-year-old na hanapan mo ng playdate. Mahanapan mo muna ng playdate. So, hinaanapan po ng mga kabataan doon na gusto niyang, nakilala niya before, mga friends niya before. So, kinukontak ng kapatid ko para na ma-meet siya at para na isama siya. Kahit na yung kami pa ang mag-finance ng panggala. So, yeah, yun, gala kayo. Munod kayo ng sine. So, sabi ko sa kapatid ko, kontakin mo yung si ganito, then bigyan ng pera para na dalhin siya. Igala siya. Kasi iba yung vibe pagka pari yung edad mo ang kasama mo pag gumala kaysa sa lola niya ang kasama niya pag gumala. Mga ganyan guys, hindi naman po kagandahan yung anak ko. Parang sabi ko, is it over exaggerating na talaga? Sabi nila, hindi talaga, as in talagang napapatingin sa kanya at saka napapalingon. Sabi ko, what if we change her hairstyle?
Naku, hindi ko alam kung anong gagawin. Teka, nandiyan na si Zoe. Puntahan natin. I know how you feel, that you feel alone. It's because, of course, people don't understand you here. And you know what? When you say that people are looking at you, giving you dirty look, yes, there are many sexy people here wearing sleeveless, wearing shorts, but you know how they look like? They look like mushrooms. Or they look like Coca-Cola, but in can. But in your case, you've got a unique face, you know how to dress well, you know how to carry yourself. That's why people are giving you, they are staring at you because you are beautiful. It's really, people are saying to me, oh, is that like you? She's so beautiful. That's why people are looking at you. People are not looking at those people who are very short. Because it's like something else. Okay. Why don't you give yourself another 2 weeks here? Let's have a, what is this? Let's have a schedule. Okay? Give yourself how to learn. Not about clothes. I don't care over there. I don't care. Then I feel trapped. Like, I can't even, like, people just avoid me. Like, I can't even speak when I want to. Like, I understand because I can't speak the language. But, like, I can't be myself. I just feel trapped. You can always be yourself, like, nobody is asking you to change. Nobody is asking Well, I you feel like I have to. No, you shouldn't. No. In my case, people will look at me, oh, she's old already, why she got false eyelashes? It's because why? Don't mind other people. You know what? If you will mind people, you will feel trapped. That's what you said. You will be lonely. Be yourself. Express yourself. Go whatever you want, as long as you are not in danger. Don't mind them. Nag-send sa ako. Sa tabi. I don't think you'll ever stop.